nagsusumikap para makapanakit ng kapwa. Sa araw ng paghuhukom, may pitong uri ng tao ng pagkakalooban ni Allah ng lilim sa araw ng paghuhukom. Ano yun? Isa sa kanila ay isang taong patuloy na inaalala si Allah ng palihim hanggang sa ang kanyang mga mata ay mapuno ng mga luha. Kaysa palihim natin dinudurog yung kapwa natin, palihim natin sinisira yung kapwa natin, kaysa palihim natin silang kinukutya, palihim na lang natin alalahanin si Allah at tiyak na tayo ay may aasahang kaligtasan at gantimpala sa kabilang buhay. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Alhamdulillah mga kapatid, at isang mabiyayang gabi na naman, at tayo ay pinahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha na magsama-sama sa pag-aaral na ito. No? Minsan sa mga ganitong oras, tayo nagpapahinga na, mas pinipili natin na magsabar at makinig, mag-aral, matuto. Nang sa ganun tayo ay magkamit ng gantimpala at mas matutunan ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naway ibilang ito ni Allah sa ating mga mabubuting gawain. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan sa mga admin, sa mga nagpapanatili ng pag-aaral sa GC na ito, no? Na saan hindi nagiging hadlang yung distansya, yung layo ng bawat isa. Mas pinipili natin na ipagpatuloy yung pag-aaral nito, at nakakatuwa dahil kahit pa paano may mga nakikinig, may nagsasabar, may nagtitiis, nang sa ganun ay mas matuto sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naway maging kapaki-pakinabang ang mga pag-aaral natin na ito, at ibilang tayo ni Allah sa mga taong isinasabuhay kung ano man ang mga natututunan natin, no? Sa madaling salita, ibilang naman tayo ni Allah sa mga tumutupad ng mga natututunan natin, at huwag tayo ibilang ni Allah sa mga taong nag-aaksaya ng oras, naglalaan ng maraming oras sa pag-aaral, naglalaan ng mahabang panahon para sa pag-aaral, sa tinagal-tagal ng nag-aaral, kalaunan hindi nakikita ang resulta. So sa madaling salita, aral ng aral ngunit hindi isinasabuhay, o sabihin natin na walang masyadong natututunan. So patawarin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang, no? Okay. So ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-simple pero merong aral na makukuha. Alin? Ang pag-alala kay Allah. Kung saan paano ba natin inaalala si Allah? Sapat na ba yung aalalahanin lang natin si Allah habang tayo nakahiga lang? Yung sabihin natin na may ganitong mindset hindi na ako magsasala, aalalahanin ko na lang si Allah. May ganun, di ba? Hindi na ako magsasala, magdidikir na lang ako. So, pwede ba yon? So, hindi, di ba? Sa halimang haligi ng pananampalatayang Islam, una ang syahada, ang pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Pagkatapos, si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo at kanyang huling propeta, at ang kasunod ay ang salah. No? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at tao maliban sila ay sumamba sa akin. Minsan mga kapatid, nararanasan natin na tayo ay nalulungkot. Tama, lahat naman siguro tayo nakakaranas nun.
dahil nandito pa tayo sa mundo, sa dunya, na kung saan mayroong paghihirap, na kung saan kaakibat na kalungkutan, nandun yung nawawalan tayo ng gana, nandun yung um, nawawalan tayo ng pag-asa sa mga hinaharap. Pero sa pamamagitan ng pag-alala natin kay Allah, tayo ay nakakasumpong ng kapanatagan sa ating mga puso. So, malinaw, di ba? Ang pag-aalala kay Allah ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, alladina amanu wa tatama'innul qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatama'innul qulub. Yaong mga naniniwala at panatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alala kay Allah, walang alinlangang matatagpuan sa pag-alala kay Allah ang kapanatagan ng ating mga puso. No? So, Masya Allah. Sa pamamagitan ng nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang uri kung paano siya natin aalalahanin. Alin? Ang ikalawa sa 5 haligi ng pananampalatayang Islam. Ano yun? Ang salah. Kung saan sinabi ni Allah sa Quran, magsagawa kayo ng takdang pagdarasal sa takdang oras, takdang pagdarasal, at pagkatapos magsagawa kayo ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin. No? So hindi tayo nagsasala ng dahil sa wala lang. Dahil ang sala ay siyang inutos ni Allah. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagsasala, sinasamba niya ang kanyang Panginoon, ang dakilang tagapaglikha, nasa kaisipan niya na kung saan yun ay utos ng tagapaglikha at inaalala niya si Allah sa pamamagitan ng sala. Isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kahalagahan ng patuloy na pag-alala kay Allah. Sinabi ng Rasulullah, ang kahalintulad ng isang taong umaalala sa kanyang Panginoon at ng isang taong hindi niya inaalala ang kanyang Panginoon ay katulad ng buhay at isang patay. Rawahul Bukhari. No? So, meaning, mga kapatid, ibig sabihin, ang pag-alala kay Allah at siyang hindi umaalala kay Allah ay inihilin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buhay at patay. So, inshallah, maging malinaw sa atin ang bawat pag-aaral na ito na kung saan ang kahalagahan ng pag-alala kay Allah at pagtupad sa mga obligasyon na ipinag-utos sa atin ng dakilang tagapaglikha. So, inshallah, okay. Kasunod, mga salita ng dhikr na magaan sa dila ngunit mabigat sa timbangan. So, meron pala nun. Uri ng dhikr, uri ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang magaan sa dila, napakadaling gawin, napakadaling sambitin. Pero ito pala ay napakabigat sa timbangan. Allahu Akbar. Hindi ba, wag na tayo dapat magsayang ng panahon? I-google natin ang oras natin sa mga uri ng pagsamba o pag-alala kay Allah. Sinabi rito sa isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapak alaihi. Ano sa malapit na kahulugan mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may dalawang salita na magaan sa dila ngunit mabigat sa timbangan at ang gantimpala ay siyang kaibig-ibig sa napakamaawain. So ano yung dalawang salita na ito, mga kapatid? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. So ito pala ang dalawang uri ng salita na kung saan magaan sa dila at siyang napakabigat sa timbangan. So, wala tayong ginagawa, nakatunganga, nagmumuni-muni, sa madaling salita, sad boy, sad girl. O, ito ang dikir, mga kapatid. Kung saan ang pag-alala kay Allah ay siyang nakakapagbigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Kung saan sa pamamagitan nito ay nagiging payapa yung pakiramdam natin, hindi ba? So, napakadali lang naman. Kung nakaupo tayo, wala tayong ginagawa, or sabihin natin sa bus, o sa biyahe na nakaupo tayo,
uri ng dikir na siyang makatutulong din sa atin upang mapatawad ni Allah ang mga iba nating mga kasalanan. At ang dikir ay siyang paraan upang taniman ang lupa sa paraiso. Naalala nyo yung kwento ni Ibrahim alayhi salam at ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na kung saan ipinarating sa atin ang salam. Sinasalam tayo ni Ibrahim alayhi salam. Ha? Si Ibrahim alayhi salam, ang mga ama ng mananampalataya, sinasalam niya tayo. At sabi niya, sabihin mo sa mga tagasunod mo o Muhammad, apakataba ng lupa dito sa paraiso at umpisahan nila na taniman ito. So, paano natin tataniman? Hindi tayo pupunta doon, hindi tayo magta-travel, hindi tayo gagamit ng kung ano-ano. Hindi. Paano natin siya tataniman? Ang dhikr. Pag-alala kay Allah. So, inshallah, naging malinaw yun mga kapatid. May mga tao, may mga tao na nagsasayang ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. No? Wala namang masama makipagkwentuhan, pero tignan natin yung sarili natin, no? Tignan natin kung saan tayo nagsasayang ng oras. Minsan kasi may tao na nagsasayang ng oras sa pamamagitan ng marami. Pwedeng sa social media, online games, nood dito, nood doon. Pero ang masaklap, may mga tao na nagsasayang ng oras sa uri ng panlilibak. Subhanallah. Pakikipagchismisan sa mga walang kwentang bagay, di ba? Halos araw-araw nasa pag-aaral tayo, di ba? Pero bakit mukhang hindi natin natututunan? So, eto, payo una sa akin sarili. Imbes na ituon natin ang oras sa mga walang kwentang bagay, na masasabi nating pag-aaksaya ng oras, bakit hindi na lang natin ituon sa pagsamba? Dikir, Quran, mga uri ng pagsamba, pagsasanay sa mabuting asal. Di ba? Alam niyo sa mga pahayag ng mga natatanong na interview ko nung mga bago ko makarating sa GC na ito, na may mga nagtatanong sa akin saan daw tinatanong ko sila bakit kayo humihinto sa pag-aaral. Isa sa mga dahilan nila, kung sino pa yung nasa loob ng madrasa, hindi madrasa, yung mga, yung uso ngayon, yung mga online, kung sino pa yung nasa loob ng madrasa, na, sa mga online, sa mga GC, sa kanila pa nakikita ang mga bagay na kung saan kamuhi-muhi kay Allah. No? Mga taong nagbibigay ng kaalaman, nagbibigay ng mga mahadara, pero sa kanila mismo nakikita ang mga bagay na kung saan ikapapahamak ng tao. Kaya may mga ilan na lumilisan, umaalis, naghahanap ng ibang mapag-aaralan na kung saan mas pinipili na lang nila yung mga kahit kakaunti, pero kumbaga nakapokus sa pag-aaral. No? So, minsan may mga pananalita tayo na kung saan hindi natin namamalayan na yun pala ay uri na ng panlilibak. So meaning, hindi healthy. So ano sense ng pag-aaral na ginagawa natin kung sa simpleng kagandahang asal di natin may apply sa sarili natin? Magdikir tayo ay nakakakuha ng gantimpala kaysa nililibak natin yung kapwa natin, kaysa nagsasalita tayo ng kung ano-ano na nagdudulot ng fitna. Ittaqillah mga kapatid, matakot tayo kay Allah. At tiyak na itatanong ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin pagdating sa araw ng paghuhukom. No? So, ito sa mga sinishare ko lang, binabanggit ko lang para maging aware tayo. Diba? Kung saan ang mga GC, mga page, yan, sa mga page, ito ay kung saan uri ng pag-aaral. Pero makikita mo sa mga comment section, minsan mga magkakapatid nagbabangayan ng walang kakwenta-kwentang bagay. Napakaliit ng pinag-aawayan na kayang palampasin, kayang idaan sa usapan, pero humahantong sa paghahatol ng murtad, kafir. Nagtuturo ng kaligawan, subhanallah. Tawarin naman tayo ni Allah mga kapatid. Kasunod, ang pagbabayad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dikir. So, meaning, ang uri ng dikir ay siyang nakapagbubura ng mga kasalanan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi ng subhanallah wa bihamdi, luwalhati kay Allah at papuri ay sa Kanya ng 100 ulit sa isang araw, ang kanyang mga kasalanan ay mabubura kahit na ito ay kasindami ng bula sa karagatan. Rawahul Bukhari.
No? So, mashallah, 'di ba? Ano na lang, sino dito ang hindi nagkakaroon ng kasalanan? So, sa maya't maya na pakikipag-usap natin, pakikipagmaritisan natin, sigurado ba tayo na wala tayong binibitawan na salita na kung saan nakakakuha tayo ng kasalanan? Alalahanin niyo mga kapatid, paalala una sa aking sarili, ha? Mayroong araw ng paghuhukom. 'Di ba? Oh, ngayon, gaano tayo kadalas sa mga ganitong klaseng usapin? Ano yung tinutukoy ko, yung mga walang kakuwenta-kuwentang bagay na kung saan ang masaklap, pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, sinisiraan yung ibang tao. O ito solusyon, dikir. Ang sino man na magsabi ng subhanallah wa bihamdi walhati kay Allah at papuri ay sa kanya ng 100 ulit sa isang araw, ang kanyang mga kasalanan ay mabubura kahit na ito ay kasindami ng bula sa karagatan. Subhanallah. So habang may oras pa tayo mga kapatid, sikapin natin, samantalahin natin na tayo ay makapagbalik loob kay Allah. Samantalahin natin ang dikir, ang paggunita o pag-alala kay Allah na siyang magkakamit ng kapatawaran sa atin. Hindi ba? Huwag natin hayaan na mas marami ang nilibak, mas marami ang siniraan, mas marami ang mga bagay na kung saan ginawa nating hindi kaaya-aya kaysa sa mga pagsamba o sa mga dikir na ginagawa natin. Ganyan ang mga tao ngayon, mga kapatid. Nag-e-effort para pinsalain niya ang kapatid niyang Muslim. Naglalaan ng napakahabang oras para maminsala ng kapwa. Nag-aangking Muslim pero ang kanyang kapatid ay hindi ligtas sa kanyang kamay at sa kanyang dila. Patawarin naman tayo ni Allah. Paalala ito una sa aking sarili. Ha? Ang pinakamabuting pag-alala kay Allah, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Jami' at-Tirmidhi. No? So, ibig sabihin, ang la ilaha illallah ay walang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuting pag-alala kay Allah ay ang la ilaha illallah. Ang pagbanggit natin ng walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sino man ang sumamba kay Allah ng tapat sa Kanya, nagpapatotoo sa kahulugan ng la ilaha illallah, hindi ba isa ito sa sinasabi natin pag nagshahada yung isang tao? Kapag bagong shahada yung isang tao, sinasabi natin na ikaw ay parang bagong silang na sanggol na kung saan yung mga kasalanan mo noon ay pinatawad ng ni Allah. Pero may patutunayan ka. Alin yung sinabi niya? Ang la ilaha illallah, na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Patutunayan niya yun habang siya ay nabubuhay at hanggang siya ay abutan ng kamatayan. No? So, speaking of shahada pala, kagabi may nagtatanong regarding sa shahada. Di na ako nakasingit kasi pauwi rin ako. Kung ang isang kapatid, isang non-Muslim, nagshahada, nagtauba na kay Allah, nagbalik loob, ang tangi na lang natin gagawin mga kapatid ay paalalahanan siya na wag niya nang dagdagan yung tattoo niya. Wag natin wag natin pilitin yung tao na burahin yung tattoo niya. Tapos pagka ang ending, kasi minsan pagka pinabubura yung tattoo, mayroong side effects sa katawan. Kasi nakita ko na yung paano burahin yan, nililaser yan, nililaser. So, kung ganun naman, actually may kilala ako, kasama ko sa masjid, sa madrasa. Ngayon, mashallah, alhamdulillah, nasa Middle East na ngayon. Dati siyang tattoo artist. Yun yung pinagkakakitaan niya. Nagtatattoo siya sa mga tao, ang laki-laki ng binabayad sa kanya, pero iniwan niya yon. Ano ang sinabi sa kanya? Hindi niya na kailangan burahin yung tattoo niya, pero magtauba siya. Itigil niya yung pagtatattoo at wag niya nang dagdagan yung tattoo niya. So, wag natin ipilit na ipabura sa mga nabaw ng Muslim, nagshahada, may tattoo. Tapos, ibubungad natin sa kanila na bawal ang tattoo sa Islam, kailangan mo burahin yan. Hindi. Ang Islam ay madali. Pinadali ni Allah, hindi ito pinahirap. Basta, yun ay dati niyang kasalanan at yun ay pinatawad na ni Allah. Pero may dapat siyang patunayan. Alin? Ang wala siyang dapat sasambahin maliban kay Allah. Yun, yung sinabi niya, yung la ilaha illallah. Okay? So, siningit ko lang. So, ayun, na ang nagpapatotoo sa kahulugan ng la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, katiyakan siya ay magtatamo ng dakilang kaligayahan, kaluwagan ng loob, kasiyahan, marangal at mabuting buhay. Sa mga katuwid, walang tunay na kagalakan sa mga puso, kapanatagan at katahimikan ng isipan maliban sa pagsamba lamang at wala nang iba. Okay? Tulad ng sinabi ng dakilang tagapaglikha, sino man ang gumawa ng
sino man ang gumawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, habang siya ay naniniwala sa kaisahan ni Allah, katotohanan aming igagawad sa kanya ang isang mabuting buhay. No? Mashallah. So, mga kapatid, kaya sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pinakahuling nasambit bago nalagutan ng hininga, alin ang la ilaha illallah na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah, siya ay papapasukin sa paraiso. Inulat ni Imam at-Tirmidhi. At ang hadith na ito ay authentic. Ngunit sa kondisyon na ito ay tapat mula sa kanyang kalooban at pagkatapos magkaayusan ang mga alipin mula sa anumang pagkakasala sa bawat isa sa huling araw. No? So inshallah, sino man ang nagsabi ng la ilaha illallah at siya ay inabutan ng kamatayan, nararapat na siya ay makapasok sa paraiso. Ngunit ito ay mangyayari pagkatapos magkaayusan ng mga alipin sa huling araw mula sa kanilang pagkakasala sa kanilang kapwa. No? Okay. Bismillah. Dagdag kaalaman mga kapatid. Sinasabi rito na panatilihin daw natin ang pagsambit ng katagang la ilaha illallah. Higit sa lahat sa panahon bago matulog at sa panahon ng karamdaman, mainam daw na ipabigkas ito sa mga taong nag-aagaw buhay, siya man ay Muslim o hindi Muslim. Kapag nasambit ng isang kafir, ng isang hindi mananampalataya, ang katagang ito na tapat sa kanyang puso at kalooban, katunayan ang kanyang dugo, kayamanan at buhay ay ligtas sa anumang pananagutan maliban lamang kung siya ay may pananagutan sa Islam katulad ng pagpatay or mga iba pa. At kung siya ay inabutan ng kamatayan at nasambit ang katagang ito, siya ay ganap na Muslim at siya ay makakapasok daw sa paraiso. No? At pagkatapos, nararapat sa kanya daw na salahan ng janasa, ilibing sa libingan ng mga Muslim. So mabanggit ko lang mga kapatid, isang sheikh, mashallah, biyayaan, pagpalain nawa siya ni Allah sa napakasipag niyang pagdadawa. Meron silang pinuntahan sa isang ospital. Yung nanay nung brother natin, hindi yun Muslim, nagpi-50-50. Nag-aagaw buhay, as in. Pero non-Muslim siya, pero yung kapatid natin, Muslim siya. Balik Islam, mashallah. Alhamdulillah mga kapatid. Bago malagutan ng hininga, hindi ako accurate sa oras kung ilang oras ang nakalipas, basta after nagshahada, nag-aagaw buhay nasa ospital, 50-50, nakapagshahada, nadawahan, narinig ang Islam, naintindihan ng la ilaha illallah, nagshahada. Pagkatapos lumipas lang, oras lang ang pagitan, umanaw. Masya Allah. Diba? Konti na lang, impyerno na. Pero kaya diba hindi natin masasabi ang gabay ng dakilang tagapaglikha. Kaya kung ano man yung nakikita natin sa mga kapatid natin na, ayan, kasi merong ganyan, gumawa ng maraming kabutihan, pero bandang huli natisod, saan namatay? Kufur. Tapos meron naman tao na ang buong buhay niya, inalay niya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sumamba sa kung ano-ano, pero bago mamatay nakapagsyahada. Allahu Akbar. Diba? So, kaya ito, aral. Una, paalala, sa akin sarili. Ano man ang nakikita natin sa kapatid natin, huwag nating hatulan na siya ay mapupunta kaagad sa impyerno. Matakot tayo kay Allah. Dahil minsan baliktad pa ang nangyayari. Kung sino yung hinahatulan natin, isang tao na nag-aaksaya ng oras dito sa mundo, sumamba sa iba maliban kay Allah, nagtambal, sumamba sa Diyos-Diyosan, pero yung oras ng kamatayan, pagsyahada. Pinahintulutan ni Allah na maging Muslim. Diba? Meron naman taong gumawa ng napakaraming pagsamba, pero pagdating ng kanyang kamatayan, siya ay namatay sa kufur. Pagtatambal, nag-shirk, subhanallah, ligtas tawa tayo ni Allah mga kapatid Sinasabi rito na mainam na sambitin lamang ang la ilaha illallah at huwag nang dugtungan ng Muhammad Rasulullah. Alin sunod sa nabanggit sa hadith. Pagkatapos umiwas sa gawaing shirk at kung ito ay kanyang nagawa, nararapat na ito ay kanyang iwan at magbalik loob kay Allah.
Patatawarin ni Allah ang sino mang nagbabalik loob sa Kanya. Sino man ang inabutan ng kamatayan na nagtatambal kay Allah, gumagawa ng shirk, ay ipagkakait sa Kanya ang paraiso. Anumang pagkakasala mula sa kapwa ay sikaping magkaayusan bago abutan ng kamatayan. So, narinig niyo yung huli, yung last? Anuman ang pagkakasala na nagawa natin sa kapwa natin, sikapin natin na tayo ay makapaghingi ng kapatawaran o maging maayos tayo sa bawat isa bago tayo datnan ng kamatayan. No? So, inshallah, pwede paki-turn off ng mic. May naka-open po ng mic. Okay. Kasunod, ang dikir daw ay magiging anino ng tao sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may 7 uri ng tao na pagkakalooban ni Allah ng lilin sa araw ng paghuhukom. At isa sa kanila ay isang taong patuloy na inaalala si Allah ng palihim hanggang sa kanyang mga mata ay mapuno ng luha. O Rawahul Bukhari. So, mga kapatid, ngayon, saan nagsasayang ng oras ang mga tao? Papansin niyo ba? Actually, lahat naman tayo siguro napapansin natin 'to. Online games, party-party, mga bagay na hindi makakatulong sa ating din. Sinasabi ng ilan na wala naman masama ang mag-enjoy. Actually, yung paminsan-minsan ka mag-enjoy, pero ilugar natin kasi baka mamaya mali natin maintindihan. Walang masama sa pag-enjoy pagkatapos isang araw uminom ka ng alak, nag-beer house ka. Hindi yan. Sa ibang paraan. No? Pero ngayon makikita natin, di ba? Sa mga party, sa mga bagay na kung saan labag sa Islam, mga bagay na hindi makakatulong sa din. Ang masaklap, mga kapatid, meron na busy ang isang tao kung paano niya pababagsakin yung kapatid niya. Allahu Akbar. Ewan ko kung napapansin niyo. Ha? Na nagsusumikap para makapanakit ng kapwa. Patawarin naman tayo ni Allah. Lalo sa online, sa social media. Busy siya na i-bash niya yung kapatid niya. Bakit? Mali yung post. Mali yung hijab. Ilabas sa Islam to. Taas ng iman eh. Dito tayo minsan nag-aabala pero tignan niyo yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa araw ng paghuhukom, may 7 uri ng tao ng pagkakalooban ni Allah ng lilim sa araw ng paghuhukom. Ano yun? Isa sa kanila ay isang taong patuloy na inaalala si Allah ng palihim hanggang sa ang kanyang mga mata ay mapuno ng mga luha. Kaysa palihim natin dinudurog yung kapwa natin, palihim natin sinisira yung kapwa natin, kaysa palihim natin silang kinukutya. Palihim na lang natin alalahanin si Allah at tiyak na tayo ay may aasahang kaligtasan at gantimpala sa kabilang buhay. At wag naman tayo ibilang ni Allah sa mga nalugi sa araw ng paghuhukom. Hindi ba't nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang beses siya ay napadaan sa 2 libingan na kung saan ang dalawa daw ay pinarurusahan. Anong dahilan? Hindi daw dahil sa moral na kasalanan, kundi yung isa ay hindi nag-iingat kapag siya ay umiihi sa talsik ng ihi niya at ang isa naman ay nagkakalat ng paninirang puri. Fake news. Subhanallah. At sa mga pagkahalat ng mga maling balita, fake news, minsan may mga taong nadadamay na kung saan napaghihinalaan. Patawarin naman tayo na dakilang tagapaglikha at bang tayo ay nabubuhay pa, sikapin natin magtawbah at magbalik loob. Tunay na si Allah ang pinakamapagpatawad, ang maawain. So ito ay paalala, una, sa aking sarili at sa mga kapatid. Actually, ang pagtutuwid at ang pag-aalala, pagpapaalala sa kapatid ay isang uri ng pagmamalasakit at uri ng pakikipagkapatiran. Pinapaalalahanan mo yung kapatid mo, Masya Allah, hindi mo siya hinahayaan na mapahamak. Tama? Pero mali na iintindihan minsan sa panahon natin ngayon. Pag pinaalalahanan mo yung isang tao, bandang huli, ikaw pa yung masama. Pakialamero. Subhanallah. So, kapahamakan ng mga nanlilibak
nanlalait at naninirang puri. Sa Islam, ang paninirang puri ay panlalait at panlilibak ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat ito ay sumisira sa dignidad ng isang tao at nagdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Sinasabi rito, ang Quran at Hadith ay malinaw na nagpapahayag ng matinding kapahamakan na naghihintay sa mga taong gumagawa ng ganitong klaseng gawain. Minsan kasi hindi natin namamalayan sa kabila ng pagdibiro natin, sa kabila ng pakikipag-usap natin, masaya tayong nag-uusap, hindi natin minsan yung nabibitawan nating salita ay uri na pala ng pangungutya, paninirang puri, panlilibak, di ba? So, at maaari, sikapin natin, obserbahan natin yung sarili natin kung tayo ay nasa ganitong klaseng gawain. Ano ang sinabi ni Allah mula sa maluwalhating Quran? Wailul likulli humazatil lumazah. Kasawian sa bawat mapanirang puri at mapanuya. Si Allah ay nagbigay ng babala sa Quran. Surah Al-Humazah, chapter 104, verse 1 ng Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Kasawian sa mga mapanirang puri at mapanuya. Matakot tayo kay Allah. Sabi rito, ang mga taong mahilig manira, manlait, manlibak, yun, katulad ng sinabi ni sister, Masya Allah, Marites, pinangakuan ng kaparusahan sa impyerno. Ang Al-Hutama ay isa sa mga pangalan ng impyerno kung saan ang apoy ay sumusunog mula sa loob ng puso hanggang sa buong katawan. Ngayon, summer. Sino nakapagdagat? Kaya mo ba tumagal ng 1 oras o 2 oras sa gitna ng katirikan ng araw? Ang sakit sa balat, di ba? Araw pa lang yun, hindi yun apoy. Sikat ng araw. O papaano pa kaya yung tinutukoy dito na kung saan ang impyerno, na kung saan ang apoy ay sumusunog mula sa loob ng puso hanggang sa buong katawan. Matakot tayo kay Allah, mga kapatid. Binabanggit ko ito bilang pagpapaalala una sa aking sarili at dahil nais kong paalalahanan ng bawat isa at hindi para kutsain, hindi para tapakan yung ego o yung pride. Ito ay pagpapaalala una sa aking sarili na siyang nais ko nang sa ganun mailayo tayo, maobserbahan natin ang ating mga sarili habang hindi pa huli ang lahat. Okay. Ang paninirang puri daw ay katulad ng pagkain ng laman ng kapatid. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, at huwag niyong laitin ng isa't isa, ni tawagin ang isa't isa sa masasamang pangalan, at huwag kayong manirang puri sa isa't isa. Ipagpapalit ba ninyo na kainin ang laman ng inyong patay na kapatid? Kayo ay mandidiri rito at matakot kayo kay Allah sapagkat si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Tingnan niyo yung ending ng aya, mga kapatid. Sa mga taong gumagawa nito, hindi natin pwede sabihin na sila ay wala ng pag-asang magbalik loob. Bakit? Tingnan mo. Sa huling aya, sa last verse, sa huling sinabi rito, sabi rito, matakot kayo kay Allah sapagkat si Allah ay tumatanggap naman ng pagsisisi at siya ang pinakamaawain. No? Sabi, wag niyong laitin ng isa't isa, nitawagin ng isa't isa sa masasamang pangalan. May mga kapatid tayo, tinawag ng masamang pangalan yung kapatid niya dahil galit siya doon. Tinawag niyang lamok, tinawag niyang surot, tinawag niyang salot. Subhanallah. No? Sabi rito, at huwag kayong manirang puri sa isa't isa. Ipagpapalit ba ninyo na kainin ang laman ng inyong patay na kapatid? Kayo ay mandidiri rito. Pero sa kasunod, at matakot kayo kay Allah sapagkat si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamaawain. O ya Allah, patawarin mo kami sa mga pagkakasala o sa mga panlilibak na nagagawa namin na hindi namin namamalayan. No? So, mga kapatid, naway magsilbing paalala ito una sa aking sarili at lahat tayo dito. Ang paninirang puri at chismis ay katumbas ng pagkain ng laman ng sariling kapatid, isang kasuklam-suklam na gawain sa paningin ni Allah. Pinapaalalahanan tayong magkaroon ng takot kay Allah at umiwas sa ganitong mga kasalanan. Ang taong naninira daw at nanlilibak at nagpapakalat ng kasamaan sa iba ay maaaring maraming mabubuting gawa, ngunit mawawalan siya ng lahat ng ito pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang kanyang kabutihan ay mapupunta sa mga taong kanyang inapi at
wala na siyang kabutihan. At kapag wala na siyang kabutihan, ang kasalanan ng mga taong yun ay ipapasa sa kanya at yun ang magiging dahilan ng pagpasok niya sa impyerno. Tunay na siya ang nalugi sa mga oras na yun. Bilang panghuli, hindi raw makakapasok sa paraiso ang tsismoso at mapanirang puri. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tsismoso o tsismosa, namiminsala sa ugnayan ng mga tao at sila ay hindi makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. So, ang paninirang puri ay hindi isang maliit na kasalanan. Ito ay maaaring humadlang sa isang tao na makapasok sa paraiso. Ang chismis at paninira ay sumisira sa relasyon ng mga tao at nagdudulot ng alitan sa lipunan. So, mga kapatid sa pananampalataya, naway nakuhaan natin ang aral ito at magsilbing babala habang tayo ay nabubuhay pa, samantalang sabagkat tayo dito sa dunya, tiyak na tayo ay lilisan at iiwan natin ito. No? Tayo ay dadaan sa kamatayan at tayo ay haharap kay Allah. At may mga bagay na itatanong si Allah sa atin na ginawa natin dito sa mundo, lalo yung mga taong inargabyado natin. Sabi rito, paano daw maiiwasan ng paninirang puri? O may paraan pala. Sabi, laging isipin na si Allah ay nakakakita at naririnig ang lahat. Laging isipin na si Allah ang nakakakita at nakakarinig ng lahat. Umiwas sa mga taong mahilig sa chismis at mapaninirang puri. Okay? So, kung mayroon kayong kapatid, meron tayong kasamahan, habit niya manira ng tao, chismis ng chismis, una natin gawin, pagsabihan natin siya. Pag pinagsabihan natin siya at ayaw makinig, ang sabi rito, umiwas sa mga taong mahilig sa chismis at mapaninirang puri sapagkat maaari tayong mahawa sa ganong klaseng gawain. Kung may hindi magandang masasabi daw tungkol sa iba, mas mabuting manahimik. Alalahanin daw na ang bawat salitang binibitawan ay may kaukulang pagsusulit sa araw ng paghuhukom. At ang huli, humingi ng tawad kay Allah sa mga taong maaaring nasaktan dahil sa paninirang puri. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi kayang magsalita ng mabuti ay mas mabuti ng manahimik. Rawahul Bukhari wa Muslim. So, mashallah, marami palang paraan para maiwasan natin ito. Bilang panglas, ang paninirang puri daw at panlilibak ay ipinagbabawal sa Islam at may matinding kaparusahan sa mundo at sa kabilang buhay. Ang Quran at Hadith ay malinaw na nagsasabi na ang mga gumagawa nito ay may parusa sa impyerno kung hindi sila magsisisi. So, pagsisiyan natin yung mga ganitong klaseng nagagawa natin at ihingi natin ng kapatawaran kay Allah. Sa araw ng paghuhukom, ang mga mabubuting gawa ng naninira ay ipapasa sa kanyang siniraan at siya ang mapupunta sa impyerno kung mauubos na ang kanyang mga kabutihan. Kaya dapat daw nating iwasan ito upang makamit ang awa ni Allah at upang makamit ang paraiso ni Allah. Ya Allah, linisin mo po ang aming puso at ang aming mga dila mula sa mga paninirang puri at chismis at patnubayan mo po kami sa tamang landas. Amin ya Allah. So, gabayan nawa tayo ni Allah mga kapatid at iligtas nawa tayo ni Allah sa mga ganitong klaseng pangyayari na kung saan hindi natin namamalayan na napapahamak na pala tayo. Ugaliin natin, naobserbahan yung sarili natin kung tayo ba ay mas napapalapit sa ating Panginoon sa kabila ng naglaan tayo ng napakahabang panahon sa pag-aaral. So, okay, bilang panghuli, kanina pa yung panghuli ko. So, mga kapatid, bilang panglas, sinasabi sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salatarikan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan illa al-jannah. Ayon kay Abu Hurairah, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang tumahak sa isang landas na naghahanap dahil doon ng kaalaman, padadaliin ni Allah para sa kanya dahil doon ang isang daan patungo sa paraiso. Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Okay? So, sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay padadaliin ni Allah ang kanyang pagpasok sa paraiso. Ang pagtahak daw sa landas ng kaalaman ay susi para mas mapadali ang pagpasok sa paraiso. So, agree ba kayo doon? So, syempre, agree, di ba? Pero,
Sang-ayon ba tayo na ang isang tao, doon lang siya nakapokus o ang isang mag-aaral, sige, magbibigay ako ng example ha. Halimbawa, para mas maunawaan natin, kasi dito tayo. Ito, para mas maganda, meron tayong mga GC, tama, mga group chat, page, di ba? At kung papansinin natin, yung mga profile feature ng mga student, madami. Sa isang naka-edit, magkakasama, mga profile picture, magkakasama. So, ibig sabihin, may ibang pinag-aaralan din sila sa ibang mga page, tama? So, ibig sabihin, hindi lang sila nakapokus sa isang madrasa, kundi nag-aaral din sila sa iba pang madrasa. Nakakalungkot mga kapatid, alam niyo kung bakit? Sapagkat nagkaroon ng pananaw na kung saan ang isang estudyante, kapag nakita natin na nag-aaral sa ibang madrasa, agad tayong nakakaramdam ng tampo sa puso natin. Totoo, di ba? Hindi lang ito, madami nangyayari talaga to sa iba na pag nakita nila na nag-aaral ang ibang mga mag-aaral, ang mga estudyante sa ibang paaralan, kung tignan nila yung estudyante na yun, yung mag-aaral na yun, taksil, traitor, sinasabihang sinungaling. Bakit? Nakita kasi nila na nag-aaral sa ibang madrasa eh. So, sabihin sa madaling salita, hindi ka pala loyal eh. Di ba? No. So, samantalang yung tao, yung estudyante, gusto lang na matuto. Mas matuto sa kanyang relihiyon. Na siya na wala namang layunin na ganon, yung mga ibinibintang sa kanila, ang gusto lang niya matuto, pinagsalitaan ng ganon. Astagfirullah. Gusto niya lang na mas mapalawak ang kaalaman niya para mas maisabuhay niya ang relihiyon niya, mas masunod niya si Allah, pero tayo gusto natin sa isang pag-aaral lang siya nakapokus. Sa madaling salita, huwag natin ikulong ang estudyante sa pag-aaral na meron tayo. Kung gusto niya mag-aaral sa iba para mas lumawak ang kaalaman, huwag natin pigilin. Kaya 'di ba? Kaya ba natin ibigay ang lahat ng kaalaman na ninanais ng estudyante na 'yon para pigilan natin siya? Hindi, 'di ba? So isip-isip mga kapatid, 'di ba? Kagaya ng sinabi ni admin, yung admin dito sa GC, ang pag-aaral natin dito ay hindi pakikipagkompetensya sa iba. Subhanallah. So, naway nakuha natin ng aral ito mga kapatid ha. So, mag-isip-isip tayo. Si Musa alayhi salam, nasabihin sa kanya ni Allah na may mas maalam pa sa kanya. Ano ginawa ni Musa? Sinabi ba niya kay Allah na, ano ya Allah, kung mas maalam sa akin si Khidir? Ganun ba sinabi niya? Yun ba sinabi ni Musa kay Allah? Hindi. Ano sabi ni Musa alayhi salam? Ya Allah, saan ko siya matatagpuan? Paano ko siya makikilala? Nung nagkita sila ni Khidir, O Khidir, maaari ba akong sumunod sa iyo para mas matuto ako sa iyo ng kaalaman na binigay sa iyo ng aking Panginoon? Sinabi ba ni Allah kay Musa alayhi salam na, O Musa, hindi ka loyal sa akin? Bakit ka naghahanap ng kaalaman sa iba? Dapat sa akin ka lang. 'Di ba? Yung ba sinabi ni Musa? Hindi naman siya kinwestiyon ni Allah sa bagay na yun, na bakit ka nag-aral sa tao na yun samantalang nakakausap mo ako. Di ba mga kapatid, so minsan isipin natin, wag tayo puro tampo, wag tayo puro sama ng loob o hinanakit, wag tayo magkaroon ng ganitong klaseng pananaw, yung nagkakaroon tayo ng hinanakit sa kapwa natin, wag puro paandar dito, paandar doon. Minsan isipin natin para saan ang pag-aaral natin kung di naman natin inuunawa ang natututunan natin at ang masaklap, lagi tayong nasa pag-aaral, always present, pero bakit parang walang pumapasok sa utak natin? Huh? Nag-aral, gumawa ng pagsamba, madaming ibada, Masya Allah. Kaso pagkatapos sa klase, paglabas ng klase, nilibak yung kapwa niya. Ang gagawin mo dun? Ibabayad mo din yun sa taong siniraan mo, nanilibak mo, inargabyado mo. At yun ang magiging dahilan ng kanyang pagkalugi sa araw ng paghuhukom. Patawarin nawa tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang sa ating mga kapatid bilang pagkakaroon ng pakikipagkapatiran at naway nagsilbing babala ito sa bawat isa, especially sa akin. Katakutan natin si Allah, tunay na ito ay may pananagutan sa araw ng paghuhukom. Isa sa mga nagpatindig ng balahibo ko, nagpalambot ng puso ko, mas nakita sa kanya ang pagsasabuhay ng relihiyon, isang taong inargabyado, isang taong pinagbintangan, isang taong inalisan ng karapatan. Imbis na gumanti, ano ang sinabi niya? Sa araw ng paghuhukom, tatayo ako sa harap ni Allah. Itatanong ko sa kanila kung bakit ako inalisan ng karapatan upang madagdagan ang aking pagsusumikap dito sa mundo. Kaya ang umargabyado sa akin, yung taong ginawan ako ng hindi maganda, yung taong sinaktan ako sa mga sandaling yun yung taong tinapakan ng karapatan ko bilang isang
tao, mananagot siya sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. Isang tanda na may natutunan sa bawat pag-aaral. Isang tanda na nagkaroon ng bunga ang pagsusumikap sa nagdaan na buwan ng Ramadan. Isang tanda na kung saan imbis na gumanti, nagsabar, nagtiis, at si Allah na ang bahala sa kanila. Tunay na si Allah ay tunay na sila ay may pananagutan sa akin sa araw ng paghuhukom. Ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isa sa mga nalugi sa paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, dadating siya. Dala niya ang kanyang sala, ang kanyang pag-aayuno, mga mabubuting gawa, sadaka, kabutihan, pero yun pala ay pambayad niya sa mga taong inergabyado niya, sa mga sinaktan niya, nilibak niya, at pag naubos na ang pambayad niya ng mga gawaing kabutihan, ng mga masasamang gawa ng taong nilibak niya, yun ay kapag naubos ang mga masasamang gawa ng tao na ito, ay ibibigay sa kanya at tunay na siya ang nalugi at yun ang magiging dahilan ng pagpasok niya sa impyerno. Isang beses tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alin sa mga Muslim ang pinakamahusay ya Rasulullah? Man salimul muslimun min lisanihi wa yadihi. Siya na Muslim na mula sa kanyang dila at kanyang kamay, ang mga Muslim ay ligtas. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.